Hello guys, at kung bago ka pa lang dito sa aking munting channel, let me introduce myself. Ako pala si Plumbing Informative Channel. Nag-upload ako ng mga video about sa plumbing issues, plumbing lines, plumbing diagrams, at kung ano-ano pang video patungkol sa pangtubiro. Kung interesado ka at nagugustuhan mo itong mga video na ito, click mo na lang ang subscribe button dyan sa baba at i-click ang notification bell para updated ka sa mga bago kong video. At i-click mo na din yung all para hindi mo masabi, sana all. Maraming salamat. Hello guys, for today's video, ang pag-usapan po natin ay patungkol po ito sa mga tanong ng karamihan or sa mga nagbabalak pa lang na magtatanong sa akin, ay dito ko na lang po ilalagay ang mga sagot sa video na ito. Unang tanong, ito po yung kadalasan na tanong, paano mag-install ng deep well pump to overhead tank? Kapag mag-install po kayo ng deep well pump, ang kailangan nito is yung floater switch. Ang floater switch ay nakakunik po yan sa deep well pump. Ang location naman ng ating floater switch ay andoon sa storage tank sa taas. Ganito po yung diagram. Panoorin nyo lang po yung diagram na yan. Ganyan po yung connection. Halimbawa kapag mapupuno yung storage tank sa roof deck, doon po mag-automatic shut off ang ating deep well pump sa paghigop ng tubig. At kapag dumating naman sa demand na kailangan niya pong maghihigop or mag-reload ng tubig, ay nag-automatic on. Ganito po ang inyong ikakabit sa inyong water storage tank. At ito namang pangalawa, bakit spring check valve ang nilagay mo dito sa suction pipe? Sa suction pipe natin, diyan tayo pwedeng maglagay ng check valve. Dalawa po kasi ang klase ng check valve. Lagi ko na po itong nababanggit sa aking mga previous na video. Kapag maglagay po kayo ng check valve diyan sa inyong suction pipe, ay pwede lang ang spring check valve at swing check valve kung naka-horizontal ang inyong suction pipe. For example, kung naka-vertical po ang linya nyo sa inyong suction pipe, ay huwag nyo pong gamitan ng swing check valve. Ang appropriate ng paglagay sa vertical na suction pipe is spring check valve. Okay? At ito naman po yung pangatlong tanong. Pwede ba mag-connect sa drain ng water tank? Ang pag-connect po ng drain pipe, dyan po tayo kukuha ng ating source. Hindi po maganda dahil bakit? Kaya po tinatawag natin na drain yan kasi yan po yung gagamitin natin kapag maglinis tayo sa ating pressure tank, either sa storage tank. Mayroon po talaga yung mga drain pipe. Nabanggit ko na nga, kapag gagamitin nyo yan ay maaring mahaluan ng dumi ang inyong tubig. Kaya yan po tayo sa tamang paglalagyan ng ating source. Diyan po tayo magkukonek. Iba po yung nasa ibaba ng ating storage tank. Yan po yung para talaga sa draining. Itong pang-apat guys, tanong sila dito kung bakit ba daw pag binuksan ang gripo, umaandar ka agad ang motor pump. Dahilan nito ay nag-waterlog ang inyong pressure tank. Maraming tubig or mas marami ang hangin. Ang gawin nyo lang dito guys ay sa inyong pressure tank, mayroon po tayong nilagay dyan na drain deep valve. Buksan nyo lang po yan. Tapos mas maganda po na nitong pressure gauge. Mayroon pong brass na 1/4 ball valve. Just in case kung marami po ang hangin, ay air breather yan para pagkaroon ng waterlog ang ating pressure tank, pagsabayan natin bubuksan ng mga yan. Ito naman yung panglima guys, mahina ang tubig sa nawasa. Ano po ang gawin? Marami na po akong mga diagram videos nito. Kung panoorin nyo itong mga ito, mag-provide po kayo ng storage tank sa inyong bahay. Huwag nyo pong i-direct sa water meter ng water district. Kung mag-troubleshoot ang water district, affected po talaga kayo kagad. So much better na maglagay po kayo ng imbakan. Sabi ko na nga, mayroon po akong mga diagram nito. Panoorin nyo lang itong video na ito. All about pressure tank yan, storage tank at motor pump. Okay? Pang-anim naman tayo. Tanong nila po dito, saan po ba dapat nakakunik yung brown wire dyan sa EPC? About po ito sa EPC. Yan po yung mga previous ko na video na yan. Nagtatanong sila kung saan po ba dapat ikunik ang kulay brown na wire yan. Panoorin nyo lang po itong clip na ito guys. Hanggang dito lang muna mga katubo.
kita-kits tayo sa next ko na upload video. Don't forget to like, subscribe, and share my video para din sa mga hindi pa po nakapanood nito mga video na ito. I hope na kahit sa ganitong paraan, nakatulong po ako sa inyo. Maraming salamat sa inyong panood. Bye-bye. Paalam pansamantala.